pagdadakilang paparangal sa ating napakabait na Diyos. Wala ibang kundi ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. Praise God. At ako po'y napapabot ng dobleng paggalang. Ating minamahal, ginagalang Evangelista, Wiltus Almeida, the end-time prophet of our loving God, 10 ng kanyang mamalanak. At di natin makalimutan turo aral na ating mahal at kagalang-galang na sa Pastor Linas Almeida. Puri nating dakilang Diyos. Hallelujah, Almeida family. Hallelujah. At sa aking mga labit ko, preachers, co-workers. Sa inyo po, minamahal ko kapatid sa ating dakilang Diyos sa mga ito. Magandang umaga po. Praise the Lord. Naalala niyo po yung topic nung nakaraang Biyernes, nung isang Biyernes. Alam niyo po ba yon? Naalala niyo po ba yon? Yung topic na good in the evening? Yung maganda po sa gabi. Alam niyo po yung kung ano maganda sa gabi. Naalala niyo po? May kausap po ba ako? Ano po yung maganda sa gabi? Halimutan nyo na agad. Wala pa isang buwan. Isang linggo lang. Ayun, si Kuya Ruel, galit pa. Hindi ka galit ha. Liwanag o ilaw? Ang tanong, ilaw, liwanag na yan, nagniningning po ba sa atin? Kasi pag walang ilaw, liwanag sa gabi, hindi maganda. Mangangapa po tayo. So yun po ating pinag-aralan. Ngayon naman, good in the day. Ano po yung maganda sa araw? Yun po yung pag-aaralan natin. Sino makakasagot? Pag muna yung mga Bible reader tsaka yung nasa media. Sino po yung makakasagot? Ano po yung maganda sa araw? Kung anong tamang sagot, yun po yung topic pag-aaralan natin ngayon. Maganda sa araw, yung gising po tayo. Kasi araw na araw, tulog na tulog ka. So hindi maganda po yun. Dapat pag-araw, kumbaga, siyempre araw, dapat gagawa ka, kikilos ka. Hindi yung araw na araw, tulog na tulog. Okay lang kung talagang mo magdamag, tulog ngayon, mamaya tutulog tayo pagkatapos. Pero yung araw-araw, tulog ka. Wala kang ginagawa, hindi maganda yun. Pero pag-uusapan natin, gising, hindi literal na pagkagising. Kylie, ating basahin, unang mga talata. Kylie, pagkabasa, Efeso, Kapitulo 5, versikulo 14, hanggang 17. Kylie po. Sa aklat ng mga taga-Efeso, kabanata po 5 at ang talata po 14 hanggang 17. Ito po ang naisasaad. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka na sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Ganda ng Colossus 4.5. Pagkasunod yan. Colossus 4.5. Ikaw pa rin? Oh, sige, pinakyaw mo na eh. Sa aklat ng mga taga-Kolosas, ang kabanata po ay 4, ang talata po ay 5. Magsilakad kayo na may karunungan sa nga nasa labas, na inyong samantalahin ng panahon. Amen. Palakpakan muna natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabi, praise the Lord! Uulitin ko, ating pinag-aralan, ang topic ay yung good in the day, o yung maganda sa araw, kundi yung gising. Sa oras na ito, kung tayo pong lahat ay gising at nakikinig po ng mainam, maganda sa paningin ng Diyos yan. Kasi kung paano naging maganda ang gising sa araw, hindi maganda yung tutulog ka, lalo na Word of God, dapat papakinggan po natin. Huwag po natin tutulugan. Amen? Naniniwala po ba kayo ang tao nakakatulog dahil antok? Nakakatulog dahil pagod, nakakatulog dahil gutom, meron naman din nakakatulog dahil busog. Saan po tayo dyan? Pero hindi po oras ng pagtulog ngayon, oras po ng pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Ang makikinig, magtaas kamay, magsabi, praise the Lord. Ang ayaw makinig at hindi, magsabing amen. Huwag kayong matutulog. Tingnan mo, kagising ka, present of mind ka. Ibig sabihin, hindi ka kumbaga aware ka, naririnig mo at kita mo yung nangyayari. At alam mo yung dapat mong gawin kapag gising ka. Amen? Kaya sabi nito, gumising tayo natutulog. May mga
talata sa Biblia, Sitas, bakit sinasabing gumising tayo? Kasi meron natutulog. Hindi na dapat matulog, natutulog pa. Amen? Dahil ang taong natutulog, walang nagagawa. Di po ba? Hindi siya makakaganap ng kanyang tungkulin, ng obligasyon, lalo na kailangan niyang gawin yun. Dahil tulog, walang magawa. So yan ang ayaw ng mahal na Panginoon, na may pinapagawa sa'yo, pero tulog ka ng tulog. Tumatawa lang ako pero para hindi masakit, pero ibig sabihin, dapat ma-absorb po natin ito, minamahal. Hindi ako tumatawa dahil lang insulto, kundi para lang hindi masakit sa pakinig. Dahil kung titigasan ko pa, magagalit pa ako, sisibangot pa ako dito, baka lalo kayo masaktan. Kaya unawain niyo po ko. Kasi pag gising ka, andyan yung pangunawa mo eh. Praise the Lord! Naintindihan po ba dyan sa likod? Baka habang nagsalita ko, may nagkakwentuhan dyan. Pagtulog, spiritual yan. Dapat nire-respeto natin ang Word of God. Habang may nagpipis, dapat tahimik tayo lahat, wala nagkakwentuhan. Nagkakaintindihan. Maliwanag po ba? Pag may ganon, yan, natutulog yan. Kaya sabi, gumising ka. At magbangon ka sa gitna ng mga patay. At liliwanagan ka ni Kristo. Pag gumigising ka pala, dahil may tinutukoy dyan, yung gising spiritual, gising sa katotohanan, gising sa paggawa ng bagay na nakakalugod sa mahal na Panginoon. Di po ba? Abrabasa po sa Lord. Kasi pag gising ka, sabi, mag-ingat kayo sa inyong paglakad. Huwag tulad ng mga mangbang, bagkus tulad ng mga marurunong. Amen? At samantalin nyo ang panahon, at sabi, at unawain nyo kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kasi, andyan dyan yung ating pag-iisip. Ano ba ang kalooban ng mahal na Panginoon ngayon? Oras lang pagdalo. Siyempre, di dapat dadalo ka. Oras ang pagpupuri. Siyempre, dapat magpupuri ka dahil gising ka eh. Alam mo yung dapat mong gawin, pero pag tulog ka, wala, puro ka lang panaginip. Amen? Mantala pag gising ka, di naman masama managinip, basta panaginip mula sa Diyos. Panaginip may pahiwatig, panaginip may paalala. Everybody praise the Lord. Maganda yung hindi ka lang gising na gising ka pa. Sabi, lumakad tulad ng marunong, samantalin yung panahon. Minamahal, ibig sabihin, mag-e-effort po tayo. Huwag tayong mag-aaksaya ng oras, panahon. Lalo na meron tayong dapat gawin sa ating buhay. Meron tayong dapat gampanan bilang Kristiyano, bilang anak ng ating dakilang Diyos. Sarili ang ating atupagin, huwag yung kapwa. Huwag maninilip, huwag magja-judge, huwag mag-chismis, huwag kung ano-ano. Tulog yan sa paningin ng mahal na Panginoon. Ayaw ng mahal na Panginoon, Kristiyanong anak niya, ay patulog-tulog dahil hindi siya makakagawa ng gusto ng mahal na Panginoon. Samantala kung gising na gising sa spiritually, praise the Lord. Hallelujah. Hindi naman nakakabless yung mga patuto. Kabaga, glory to God. 2 weeks pa lang nagkaroon alam sariling cabin. Nagreklamo yung mga tulog. Kasi ganun, tinasabi, magbangon tayo sa gitna ng mga patay. Yung tinutukoy doon, yung mga taong liko, mga taong makasalanan, mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, yung tinutukoy doon Nung sinabi, kaya nyo ba ginagawa ng di Tagalog? Ay hindi nila magawa. Kaya kamot ulo sila, yuko-yuko sila. O iba kapag gising ka sa paningin ng Diyos. Tingnan mo, 2 weeks pa lang may sariling cabin. Special Kasi pag gising ka, spiritually, gising ka sa katotohanan, alam mo na dapat mong gawin, hindi ka na dapat sabihan. Tingnan mo, araw-gabi nagpupuri siya. Bago pa lang sa 2 weeks, may cabin agad. Di pinagpala. Oo, maganda kapag gising na gising ka. Dahil automatically, may kusang loob, may kusang palong, ginagawa natin yung nais at nakakalugod na bagay sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kaya ano yung sinasabi samantala yung panahon? Tingnan po natin, basahin natin unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 8. Kindly po. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 1 hanggang 8. Datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid. Hindi ninyo kailangan na isulot ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam
na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babae nagdadalang tao, at sila'y hindi nangangakatahan sa anumang paraan. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi ni ang kadiliman man. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. Sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi, at ang nanglalasing ay nangaglalasing sa gabi. 8. Datapwat palibhasa mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Palapakan natin pinakamalapay ng susunod. Magsabi, praise the Lord! So para hindi makatulog, dapat wag antukin. Para hindi makatulog, dapat hindi mapagod. Para hindi makatulog, dapat hindi mabusog ng laman. Amen? Praise the Lord! Kasi hindi ka magsasawa gagawin ang nais ng mahal na Panginoon, lalo na naumpisa na natin. At alam po natin mga bagay na nakakalugod sa mahal na Panginoon. Yan po yung kalooban ng Diyos. Dapat naunawaan natin yan. Nabuhay tayo dahil sa Diyos. Narito tayo dahil sa mahal na Panginoon, dahil gusto niya iligtas tayo para maglingkod, para magpuri, magpasalamat, sumamba sa kanyang banal na pangalan. Yan yung mga obligasyon natin na dapat intindihin, unawain natin na obligasyon natin yan. Hindi yung parang napipilitan. Kasi pag nagising ka, meaning, uulitin ko, parang kasing kahulugan niya na mahal mo ang Diyos. Naniniwala po ba kayo dyan? Kasing kahulugan niya na mahal mo mahal na Panginoon. Aware ka sa mga dapat iwasan at sa mga dapat gawin. Sa mga dapat isipin at sa mga hindi dapat isipin, sa mga dapat salitain at sa mga bagay na hindi dapat salitain. Ayaw mo makakasakit ng kapwa. Lalo na wala ka naman pinupunto at wala namang kabuluhan. Kung anong bibitaw mo salita, anong gagawin mo, hindi nakakalugod sa Diyos. Yan. Kala natin gising tayo. Literal, gising tayo pero spiritual. Once na lumiliko ang ating isip, lumiliko ang ating pagsasalita, nakakasakit na hindi naman tama, wala namang pulos. O sa Bisaya pa, walang kabuluhan. Praise the Lord, hallelujah. Ay hindi magiging maganda sa paningin ng mahal na Panginoon. Purihin nating dakilang Diyos. Kaya yan sabi, minamahal, praise the Lord, kung sa kapanahunan, tinutukoy, sabi ng Biblia, hindi na dapat ipaliwanag pa o sabihin pa sa atin. Dahil alam naman po natin na ang panahon ay nalalapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sa iba, maasa sila kapayapaan pero pagkawasak at wala raw makakatahan. Minamahal, anak na raw tayo ng liwanag, hindi na po tayo anak ng kadiliman. Noon, sa gabi po tayo. Kaya tulog tayo ng tulog sa gabi. Siyempre sa kadiliman, sa kasalanan, andun tayo, sarap na sarap po tayo ron. Hindi tayo makagawa ng tulad dito. Nagpupwet sa sakripisyo, may tao na pupwet sa sakripisyo, puro walang kabuluhan, nagsusugal, kung anong pinagagawa, nagiinom. May mga kasamaan, mga ginagawa. Yan yung mga sinasabing natutulog sa gabi. Hindi, dati tayong ganon. Ngayon, nandito na tayo sa liwanag. Kaya sabi, gumising tayo, hindi tulad ng iba na nakatutulog. Wala na tayo sa gabi, sa kadiliman. Sa liwanag na tayo. Mahiya tayo kapag wala tayong ginagawa. Everybody, praise the Lord. Kawikaan, 6:4-9. Anong ibig sabihin na natutulog, Kylie? Praise the Lord. Sa aklat ng Kawikaan, 4-9. 4. Huwag mong bigyan ng tulog ang iyong mga mata. O maidlip man ang talukap ng iyong mata. 5. Iligtas mo ang iyong sarili na parang usa sa kamay ng mga ngaso at parang ibon mula sa kamay ng mga bibitag. Talon sa 9. Talon sa 9. Hanggang kailan kahihigarian o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Amen. Yan po sinasabi, minamahal, masakit po. Tamad pala sa paningin ng Diyos yung tulog ng tulog, walang ginagawa, walang nagagawa. Gusto ng malapay, may ginagawa po tayo.
Dapat marunong tayo humayo, marunong tayo mangaral, marunong tayo mag-share, marunong tayo magpatotoo. Yung iba, nahihiya pa magpatotoo. Bakit? May mga nahiya. Ano yung kahiya? May patotoo ka. Paano ka pinagpala? Paano ka binago? Anong buhay mo noon kaysa buhay mo ngayon? I-compare mo. Sabihin mo rito, nahiya ka, di ka sanay. Kahit naman ako, hindi rin ako sanay dati. Lahat naman tayo walang alam noon. Pero tuturuan tayo kapag magpapaturo tayo. At kung nagkakamali tayo, tinuturo tayo, tinatama tayo, huwag na tayo magtatampo, huwag tayo magagalit, huwag tayo magre-react. Kundi bagkus pasalamatan, maganda yung tinuturuan na natututo. Hindi pa nga marunong, nagmamarunong na. So, tulog yun sa paningin ng mahal na Panginoon. Pag nasa araw ka na sa liwanag, yung mga bagay na ayaw ng Diyos, dapat wala sa ating puso, wala sa ating pagkatao, wala sa ating pagkakristyano. Ningning na ningning po tayo sa paningin ng ating dakilang Diyos kapag ganon. Andyan pa po ba kayo? Gising pa po ba kayo? Dapat lang. Kung hindi, malulungkot ang mahal na Panginoon, matutuwa ang kaaway. Narinig nyo na po ba yun? Sabi ng Timbilabad Mamadir, ang example niya na nagyayabang si Satanas, lahat daw sa kanya, pumunta sa beer houses, sa sugalan, pumunta sa mga lahat ng mga kalikuan sa mga worldly pleasure dito sa ibabaw ng lupa. Walang nagawa ang mahal na Panginoon. Pero sabi niya, punta tayo sa church, sa chapel. Sabi ng mahal, akin yan. Hindi, meron ako dyan. Alam niyo po kung sino tinutukoy ng Satanas, ng kaaway? Yung mga natutulog. Ibig sabihin yung hindi nakakalugod sa mahal na Panginoon. Kaya hanggat maaari, huwag matulog. Dapat magising, gising na gising para makaganap na ating tungkol obligasyon mula sa puso. Praise the Lord! Hindi pa kita tao, hindi pa kunwari, hindi pa imbabaw, bagus makatotohanan, bahala, hatulan ka, kung husgaan ka, na maling paghusga, sila nakakasala. Basta taos puso, ginagawa mo, nagpupuri ka, nakaluhod ka, taas kamay, pumapalapa, sigaw ka sincero, mahal na mahal mo, bala po yung gusto maramdam pag-ibig ng Diyos. Kung may maghusga sa'yo, ganyan lang yan. Pagdating, tamad-tamad na yan. Ano, mama? Minsan may ganun nagkukulang na, humuhusga pa sa kapwa, sa kapatid. Pagtulog yan sa paningin ng malapinan. Dito ka na sa liwanag, dapat wala na yung maugali, attitude, na dating ikaw. Dapat iba ka na ngayon. Everybody say praise the Lord. Noon, taas-taas natin, dapat ngayon, babang-baba tayo. Yan yung mga gising sa mahal na Panginoon. Wala makapag-amen. Praise the Lord. Uulitin ko maganda, gising na gising po tayo sa paningin ng Diyos. Ayaw niya yung tatamad-tamad. Kaya yung iba nag-iisip na walang ginagawa, swerte nila. Mali yun. Mas kawawa yung walang ginagawa. Mas maraming ginagawa. Napapagod ka, basta para sa mahal na Panginoon, andyan yung pagtulong mo, andyan pagpasakop mo, andyan pagsunod mo, andyan pag-contribute mo, andyan pagsuporta mo. Yan, gising na gising ka sa paningin ng mahal na Panginoon. Bala sila dyan, wala akong pakialam, hindi ko naman papakinabangan yan. May mga ganun kaisipan, ayaw na mahal na Panginoon ganun. Dapat lahat na iisip po natin, ano mang ginagawa natin sa church, sa chapel, sa pastoral house, ito'y ginagawa natin for the glory of God. Ano bang gawin po natin? Lahat. Malit na bagay o malaki. Para sa mahal na Panginoon, huwag nating kwentahin. Huwag nating bilangin. Bakos ginagawa po natin ang taos puso bilang pasalamat sa mahal na Panginoon dahil grabe pagpapala, biyaya na pinagkaloob sa atin na ating dakilang Diyos. Kasi pag gising na gising ka sa spiritual, gising na gising ka sa katotohanan, hindi ka magsasawang gumawa ng tama, gumawa ng mabuti. Tuloy-tuloy, ang sipag-sipag mo, nanggigigil ka, ginagawa mong bagay na dahil alam mo, natutuwa ang mahal na Panginoon sa iyo. Ayaw mo gising masama, ayaw magsalita masama, ayaw gagawa masama. Yan, gising na gising ka sa paningin ng mahal na Panginoon. Faithful na faithful ka, glory to God ka. Praise the Lord. Hallelujah. Sundan po natin, Kylie. 1 Corinthians chapter 15, verse 34. Sa mga unang Korinto, talatang 15, versikulo 34, gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag mga kasala sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos.
Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahiyan. Amen. Yan, ginigising po tayo ng mahal na Panginoon para huwag magkasala. Gumising tayo sa katwiran ng Diyos. Maraming tao ngayon tulog na tulog sa katwiran ng Diyos. Puro sarili ang iniintindi, puro posisyon, puro kapangyarihan, puro pang sa kanila lang talaga, minamahal. Wala silang pakialam sa kapwa nila, kaya okay lang. Magdusa yung kapwa nila, minamahal. Pero sa atin na magising na sa katotohanan at nasa liwanag, anak ng araw, minamahal, concern tayo sa mga tao. Kaya andyan yung paghayo, andyan yung pag-share, andyan yung pag-aakay, andyan yung pag-invite ng mga kababayan, kaibigan, kaeskwela, katrabaho natin. Kahit nasabihin na nadudod sila sa ibang panampalataya, pinapa-observe po natin sila dito, minamahal. Kumbaga sa pagkain, pinapatikim natin ang pagkain. Dahil pag natikman nila masarap, gaganahan sila, lagi na silang dadalo rito. Amen? Praise the Lord. Kaya pakita natin, hindi na tayo tulog. At hindi na tayo natutulog. Bagkus na nanatili tayong gising sa katwiran ng Diyos. Gusto nang kilusin tayo sa kahiyan. Di ba pag nakagawa tayong masama, nakakahiya? Sa tao nga lang, nakahiya po tayo. Lalo sa mahal na Panginoon. Kaya alam ng mahal na Panginoon kung sino nag-iisip lagi ng masama. Kung sino lagi nagsasalita ng masama. Alam niya ng mahal na Panginoon. Walang nalilingid sa Diyos. Kaya maganda, wala tayong iniisip na masama, wala tayong ginagawang masama, wala tayong sinasalitang masama. Yan. Ulitin ko, gising na gising po tayo sa paningin ng mahal na Panginoon kapag ganyan. Gising tayo ayon sa katwiran ng Diyos. Sabi, at huwag magkasala. Hindi tayo magkakasala kapag gising na gising tayo sa katwiran ng mahal na Panginoon. Di ba, ang sarap ng pakiramdam. Kahit maglindol pa, kahit may sumabog pa na bomba dyan, hindi ka makatakot, mamatay ka ba? At least langit punta ng kaluluwa mo. Ang tapang-tapang mo, pero ang bait-bait mo. Ang tapang-tapang mo, pero humble na humble ka. Praise the Lord! So yan po sinasabi, minamahal. Sundan po natin. Ephesians chapter 1, verse 12 hanggang 14 ba? Mula po dito sa aklat ng mga taga-Epeso, ang kabanatay 1 at ang talata naman ay mula sa 12 hanggang 14. Upang tayo'y maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo, na sa Kanya kayo'y rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Amen. Oh, yan po sinasabi ng Biblia, kilusin tayo sa kahiyan para sa ikapupuri ng pangalan ng mahal na Panginoon sa ikaluluwalhati ng ating dakilang Diyos. Tinatakan tayo ng Espiritu, kaya kilala tayo ng mahal na Panginoon. Kaya ibang nagaganap sa atin, nangyayari sa atin, kaysa sa mga walang tatak na Espiritu. Walang kapangyarihan, wala sa liwanag, nasa kadiliman. Wala silang pakialam, okay lang magkasala sila, okay lang madungisan sila, okay lang lumiko sila. Okay lang magbatasak sila, minamahal. Dahil wala silang tatak. Hindi katulad sa atin. Meron tayong conviction, meron tayong discerning spirit. Kung meron nga ba, di maganda. Kung wala, yun ang problema. Everybody praise the Lord. Kaya nakikilala na malapay kung sino sa Kanya, yung nagbibigay puri luwalhati sa Kanyang banal na pangalan. Araw-araw, hindi lang tuwing banal na gawain, kundi araw-araw. Nagbibigay puri luwalhati sa mahal na Panginoon, sa pag-awit, nagpapasalamat, handog nagpapasalamat palagi sa mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Kaya ang dating, kahalintulad ng spiritual kang totoo. Spiritual kang tao. Diyos ang pinapalugdan mo, wala nang iba. At pagsabing praise the Lord, gising pa ba o may natutulog na? Lahat ng gising, taas kamay. Sabi, praise the Lord. Simple lang magtaas ng kamay, hindi pa magawa. Sabi, praise the Lord. Yan, minamahal, masunurin pag gising na gising ka. Sundan po natin, Kylie. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 50, versikulo 23. Ang naghahandog ng aking pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin, at sa Kanya na nag-aayos ng Kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Amen. O yan. Tayo nagbibigay handog, papuri, pag-awit, pasalamat, pagluwalhati sa mahal na Panginoon na maayos.
Kaya dapat sincero, seryoso. Hindi nagbibiro, ingisi ng ngisi. Nagpunta tayo dito para i-meet, tagpuin ang presensya ng mahal na Panginoon. So mag-concentrate, maging seryoso. Kasi hindi mo mararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon kung hindi ka magsiseryoso, kung hindi ka magko-concentrate. At hindi ka nagpapakumbaba. Kasi hindi maiwasan doon sa labas. Hindi maiwasan may makita ka, may marinig ka. Nadudumihan pala ating isip, ating puso. Minsan ganun. Hindi natin napansin. Kaya pag nandito ka, dapat andun natin pagsisisi sa mga kasalanan, mga naisip na salita na gawa, hindi natin napapansin bilang tao. Limited lang ating kakayahan, limited lang ating control. Pero bilang Kristiyano na binigyan ng kapangyarihan ating dakilang Diyos, nadadagdagan yan. Nade-develop po yan, minamahal. Kaya yan ang gusto ng mahal na Panginoon sa atin. Pag nakipag-usap tayo sa Diyos, maayos. Amen? Yung tao nga, gusto natin kausap. Maayos tayo makapag-usap. So wala magiging problema. Lalo sa mahal na Panginoon. Pag maayos ang ating pakikipag-usap sa Diyos, sabi, ililigtas po tayo. Kaya pinagpala tayo dahil maayos ang pakikipag-usap ng ating mahal kagalang-galang mahal na pastor. Mula nang itayo niya ang ministeryo ito, bagamat ayaw niya at ang hirap. Pero dahil tinawag siya, praise the Lord, naging maayos ang kanyang pakipag-usap sa Diyos. Kaya lahat ng kapamaka-aksidente, lahat ng masamang tao nagbalak sa kanyang patayin siya, minamahal, hindi nagtagumpay. Bakit? Maayos ang pakipag-usap niya sa Diyos. Kaya walang demonyo nagtatagumpay, pati matukso, kasalanan, walang nagtatagumpay. Bakit? Pag maayos ka, magkipag-usap sa Diyos, maayos din ang pagproteksyon sa iyo ng mahal na Panginoon. Ingat na ingat din ang mahal na Panginoon sa iyo. Kaya subukan yung maging seryoso, maging sincero sa paglilingkod sa Diyos. Sa bahay, saan man kayo naroon, lagi isip puso nyo nasa mahal na Panginoon. Lalo pag dito, makakadama kayo ng presensya, nakakaiyak kayo, umiiyak kayo, minaradaba kayong lamig-init na pumapasok sa katawan nyo. Yan. Presensya ng mahal na Panginoon yan. Hindi nyo mapigilan. Sumisigaw kayo, hallelujah, praise the Lord. Ang nanginginig kayo, minamahal. Yan po yun. Kaya, siyempre, kung gusto natin maging maayos makipag-usap sa tao, lalo dapat maging maayos tayo makipag-usap sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord! Kaya pinagpapala tayo dahil natutuwa, nalulugad ng malapay nakipag-usap tayo sa Kanya maayos. Sila na naghahandog ng papuring, pasalamat, pag-awit, ay nakikipag-usap sa Diyos na maayos. Kaya yung pagliligtas ng Diyos nandyan. Kaya marami tayong mapatutuhimala. Bakit? Maayos ang pakikipag-ugnayan o paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Tanggap na tanggap, pasadong pasado. Baga, hindi lang pasado, hindi lang tanggap, kundi talagang mataas tayo sa paningin ng mahal na Panginoon. Sa iba, ang baba ng tingin nila sa atin. Pero ang tingin ng Diyos sa atin, ang taas-taas. Bakit? Ang taas ng pagsunod natin eh. At nandito tayo sa mataas na ang taas ng pananampalataya. Grabing sakripisyo, grabing kabanalan, grabing pagpupuri, grabing pag-ayuno. Kaya naman, inangat ng mahal na Panginoon ang banal na gawain ito, minamahal, dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. Dahil bakit? Nalulugod, natutuwa ang mahal na Panginoon sa ating mga ginagawa. Kaya kung nagising na tayo noong umpisa, huwag na tayong matulog. Matutulog man tayo dito sa lupa, literal, pipikit ating mata, siya pagdilat, kapiling na natin ating mahal na Panginoon, maganda yon. Pero kung di na tayo dadaan ng libingan, mas maganda. Di na tayo pipikit, di natin matikman ang kamatayan, mas maganda yon. Yung panahon na sinasabi na lapit ang pagbalik ng mahal na Panginoon, so wala nang time para matulog. Kaya dapat hindi ka maantok, hindi ka dapat mapagod, hindi ka dapat mabusog sa mga kamunduhan, sa mga kalayawan. Panahon na ang panahon ay napasama ng pasama. Minamahal, praise the Lord, dati, para magkasala ka, lalabas ka ngayon, kahit dito ka lang sa lugar, kung saan ka naroon, pwede ka rin magkasala. Grabe ka, mga pumapasok sa isip ng tao. Kung ano mga kalukuhan, doon nila dinedevelop ka lang isipan para mapansin ng iba. Hindi tayo sa tao nagpapapansin, kundi sa Diyos. Kaya lahat ng bagay na dapat gawin, na de-develop tayo, hindi para sa sarili, kundi para sa kapuran, kalawalatian ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya para manatili tayong gising, Colosas 3:12, bago yung last, Roma 13:11. Praise the Lord. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas,
Kapitulo 3, versikulo 12. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, at kababaan, ng kamuan, ng pagpapahinuhod. Sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 13:11. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayong oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumasampalataya ng una. God bless you. O, palapakan natin ating pinakamahal na Jesus. Yan, tayo na dito sa liwanag. Anak na tayo ng liwanag. Anak na tayo ng araw. Hindi na ng gabi, hindi ng kadiliman. Sabi, minamahal, magbihis tayo kagaya ng hinirang ng Diyos. Amen? Meron bang hinihirang ng Diyos na marumi? Meron bang hinihirang ng Diyos na mayabang? Meron bang hinihirang ng Diyos na makasarili? Wala. Sabi, banal. Kaya kapag banal ka, araw, gabi, nagpupuri ka, automatically. Talagang kusang loob, pinupuri mo, pinapasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Puspos ka ng kahabagan, maawain ka. Amen? Pagka mababa, yung low spirit, yung humble, mini-maintain mo yan. Kasi pag tumaas ka niyan, naku, matutulog ka na naman yan. Hanggat nagpapakumbaba ka, hanggat lagi mo ina-itsapera yung sarili mo, lagi mo nilalagay sa likod, lagi mo nilalagay sa baba, okay yan. Yan yung sign of humbleness. Nagpapakamababa ka. Nagpapahinuhod. Yan yung mga taglay ng mga taong gising na sa harapan ng ating dakilang Diyos. Mapagpahinuhod. Yan yung mga bihis na dapat nating suot ngayon. Everybody say praise the Lord. Kung noon ayaw natin magpasakop dahil magaling tayo, matalino tayo, may abilidad po tayo ngayon. Dahil Diyos ang sinusunod natin dito, hindi po tao. May ginagamit na instrumento ang malapit na tao. So pasakop po tayo. Sabi, in every soul, be subject unto God's power. Lahat, bawat kaluluwa, bawat Kristiyano, bawat manampalataya, dapat magpasakop doon sa kinaukulan, doon sa namumuno. Lalo na yung namumuno, totoong nagsasakripisyo, nananalangin, nag-aayuno, grabing puyat. Hindi natin matawaran, di natin mapapantayan. Lalo't di natin malampasan ang sakripisyong ginawa ng ating mahal, kagalang-galang ng mahal na pastor. Pwede natin sundan ang tapak, pero yung pamantayan, mahirap. Halos di na papahinga ating mahal na pastor. Ngayon na lang siya pinagpahinga sa kanyang kalagayan. Praise the Lord. Pero kung dagat, punong-puno, apaw na yung pundo ng katwiran, ng kabanalan, ng pagpupunan, sakripisyo na pinundo ng ating mahal kagala-gala mahal na pastor. Ito, kumbaga sa wifi, kinukonek lang natin yung ating connection sa wifi na yun, sa prayer ng ating mahal na pastor. Kaya gano'n na pagkilos, hallelujah, pagpapahayag ng kapangyarihan ating dakilang Diyos. Kaya sabi rito, gumising tayo. So may mga talata, maraming talata na sinasabi, gumising tayo, natutulog. Meron kasing nakikita ang Diyos na natutulog na hindi na dapat matulog. Gising ka na, matutulog ka pa. Ngayon, ano matulog ka? Wala ka na magagawa ulit. Magpapahinga ka naman sa pagiging spiritual mo, sa pagiging on fire mo, sa pagiging mainit mo sa paglingkod sa Diyos. So dapat, i-maintain na po. Oo, bilang tao nagpapahinga, nagpapagod na, kailangan tayo magpahinga. Pero hanggat ang pag-ibig mo sa Diyos, nag-uumapaw. Sabi nga every day with Jesus is sweeter than the day before. Yung pag-ibig natin sa Diyos, araw-araw, mas tumatamis kaysa kahapon. Hindi ka magbabago dahil ang sarap umibig sa Diyos. Masarap mahalin ang mahal na Panginoon. Kahit wala kang pera, ang saya-saya mo, ang liga-ligaya mo, hindi mapapaliwanag. Lalo na pag nakakadama ka ng presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ulitin ko, huwag tayong antukin, huwag tayong mapagod, huwag tayong magutom sa paggawa ng kasalanan. Yung magutom. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng katwiran. Everybody say praise the Lord. Huwag tayong tokin, ibig sabihin, huwag tayong maging karnal para di tayo makatulog. Dapat maging spiritual po tayo. Lagi nating isapera ating sarili. Basta para sa Diyos, go ka. Don't say no to Jesus. To do the will of God. Hallelujah. Lagi natin gawin
ang something special para sa mahal na Panginoon. Sakripisyo, hindi mo hinihindian. Hindi mo tinatanggihan. Hanggat andyan po yung ating kahinaan, dapat yung kahinaan nilalabanan at kinamumuhian, hindi natin niyayakap. Kasi pag niyakap mo yan, hindi na kahinaan yan, kalakasan yan. Tulog ka niyan sa harapan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang kalakasan, yun yung yakapin. Huwag yung kahinaan. Amen? Sabi kung paano tayo, nung una, ang lapit ng ating katubusan kaligtasan, mas lalo ngayon. Ito na sa ibang bansa, tataka na 666. Gera na between Russia at Ukraine, magkakampihan yan. Yung pabor at panig sa bansang Russia, magkakampihan yan. Yung pabor, panig sa Ukraine, magkakampihan yan. Hindi maiwasan, magkakagera. May revelation before World War III. The rapture will take place. Sino makukunin yung mga gising na gising? Sa harapan ng Diyos, yung tulog, iiwanan. Pababayaan. Sayang ang panahon na ginugol kapag ganun ang nangyari. Papayag ba tayo? Di ba hindi? Sinong papayag na maiwan? Taas kamay. Wala pala. So huwag matulog. Awitan natin mga Panginoon. Tayo magpuri sa ating dakilang Diyos. Awitin po natin itong gising na bayan. Concentrate po tayo, minamang, maging seryoso. Yung puso natin, hallelujah. Set our heart to Jesus. Hallelujah. Bless you, mga beloved Bible readers. Hallelujah. Praise the Lord. Pag gising ka, automatic nagtatas ka kamay, automatic luluhod ka dyan. Yung pagluhod, act of worship, tanda ng pagsamba ang pagluhod. Lalo na sa mga wala pang rayuma, hindi pa ina-arthritis, hindi masakit lumuhod, masarap lumuhod.